sa kanyang panahon. Likas sa tao ang mangako. Subalit hanggang saan at hanggang kailan ang mga ito na mapanghahawakan? Mga giliw naming tagapakinig, narito po ang naging karanasan ni Almina sa ating dulang sa kanyang panahon. Ayos na po kaya ang pagkakaluto ko sa morcon, inay? Abay, oo, Almina. Tinikman ko na yan kanina. Sigurado ka ba na darating si Ronel ngayong wedding anniversary niya? Opo, itay. Tiniyak po niya sa akin yun. Kaya nga naghanda ako eh. Ba't wala pa siya? Oo nga. Eh, bakit nga ba? Sabi mo kanina sa akin, maaga siya darating. Eh baka naman po may dinaanan lang. Ay, sandali lang po. May tumatawag sa cellphone ko. Baka si Ronel ito? Hello? Ito nga po. Bakit po? Ano po? Napalaban si na Ronel? Kumusta na po asawa ko? Ano po lagay niya? Ano po nangyari, sir? Bakit po napalaban ng asawa ko? Pinayagan na po siyang umuwi, hindi ba? Pauwi na talaga siya. Kasabay ng iba niyang mga kasama. Kaso, nasa lubong nila ang mga rebelde. Binaril sila, kaya lumaban sila. Ay, Diyos ko. Marami namatay. Pero ang bangkay ni Ronel, di namin nakita. Ano po? Nasaan ang asawa ko? Posibleng binihag at pinatay siya ng mga rebelde. Hindi. Hindi patay ang asawa ko. Hindi maaari mamatay si Ronel. Nangako siya, hindi niya ako iiwan. Almina, nakikiramay ako sa nangyari. Pwede ba, huwag kang makiramay, Glenn? Hindi patay ang asawa ko. Pero namatay ang mga kasama niya. Pero hindi nakuha ang bangkay niya sa lugar ng labanan. Oh, Kaya hindi siya patay. nasan siya? Bakit hindi siya bumalik sa'yo? Alam kong may dahilan kaya hindi siya nakabalik. Baka binihag siya ng mga rebelde. Kung binihag si Ronel, malamang papatayin din siya ng mga yun. Kaya hindi na siya makakabalik pa sa inyo ng anak mo. Tama na! Bakit ka pa ganyan magsalita? Sa halip na palakasin mo loob ko, lalo mo pa ako pinanghihina. Sorry, Almina. Nagpapakatotoo lang ako. Ayokong umasa ka sa isang bagay na lalo ka lang masasaktan. Umalis ka na, Glenn. Pero Almina... Umalis ka na! Ayoko na marinig pa ang mga sasabihin mo! Gonza, nasilip po natutulog na mag-isang apo natin sa salid nila. Pupunta ako si Junior mamaya pagkatapos nitong ginagawa ko, Pidjong. At asan si Almina? Ay, hindi ko pala nabanggit sa'yo. Ngayon ang simula niya sa kanyang trabahong papasukan. Magtatrabaho na siya? Ay, yun ang gusto ng anak natin, na maitaguyod ang ating apo. Nako. Kung nakinig lang sana siya sa akin, hindi niya sasapitin ang mabiyuda na maaga. Oh, taong to, oo. Hindi pa naman patay ang manugang natin. Ay, tiyak napapatayan din si Ronel ng mga bumihag sa kanya. Kaya nga ang anak natin, batang-batang biyuda. Dapat hindi si Ronel ang pinili niya. Dapat si Glenn na lang. Sa bagay, ngayon wala na si Ronel, may pagkakataon na si Glenn. Pidjong, huwag ka naman ganyan. Alam mo, mahal ang anak natin si Ronel. At naging mabuting asawa din naman sa ating anak. Ang dapat, ipanalangin natin na makaligtas siya upang maging maligayang muli ang ating anak.
Nagdala ka na naman ng pasalubong, Glenn. Sabi ko naman sa'yo hindi ka na dapat nanliligaw pa sa akin. May asawa at anak na ako. Anak lang ang meron ka, Almina. Wala ka ng asawa. Umaasa pa rin akong buhay siya. Pero bakit 1 taon na, pero wala pa rin siya? Ikaw na rin ang nagsabi, mahal ka niya. Kung buhay pa yun, tiyak na matagal ka na niyang binalikan. Glenn, Kaya kalimutan mo na siya. Wala na si Ronel. Saka mo na lang ibaling ang iyong damdamin. Concha, gabi na, wala pa si Almina. Sabi niya sa akin kanina, may overtime siya. Kaya gagabihin daw ng gusto. Halos isubsob na niya ang ulo niya sa trabaho. Ang gusto ni Almina ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating apo. Kung tinatanggap na niya si Glenn, hindi na niya kailangan magpakahirap pa. Hindi nga siya mahal ng ating anak. Ano magagawa mo? O paano nga? Ayaw niyang kalimutan si Ronel. Ay, Naniniwala pa rin siya sa pangako nito na hindi siya iiwan. Patay na nga yung tao. ay Pidjong, naku, naaawa ako sa ating anak ko. Dapat tulungan mo kong kumbinsihin siya na tanggapin na si Glenn para hindi na siya nahihirapan pa. Kinabi na ako ng gusto. Kaya yan, madalang nang dumadaang tricycle. Kumusta, Almina? Ay! Glenn! Ito naman ginulat mo ko Halika, ihatid na kita. Ayun ang tricycle ko. Hindi, wag na. Kakahiya naman sa'yo. May darating pa namang tricycle. Alam mo, ang hirap sa'yo. Sobra kang pangipot. Ha? Dapat nga hindi ka ganyan Dahil may anak ka na. Hindi ko sinabi siligawan mo ko, ha? Matagal ko na nga sinabi sa'yo, iba na lang ang gustuhin mo Kaso nga, ikaw ang gusto ko Pero ang arte mo. Ay, nako, mabuti pa, maglakad na lang ako. Huwag mo na ako sabayan. Hindi maaari. Sasama ka sa akin ngayon. Nakikita mo ito? Patalim nga. Itatara ko ito sa'yo kapag hindi ka sumama sa akin. Sige, gawin mo. Ba- Bakit akala mo natatakot ako? Mabuti nga mamatay na rin ako para magkasama na rin kami ng asawa ko. Albina! Gawin mo na, Glenn! Patayin mo na ako! Mas gugustuhin ko pa mamatay kaysa sumama sa isang lalaking hindi ko naman mahal! Nakapagsibak na po ako ng kahoy, Nana Musang. Abay, salamat, Anton. Napakasipag mo talaga. Wala nang kupkupin kita. Nabawasan ng malaki ang aking hirap. Kulang pa nga po mga ginagawa ko kung itutumba sa pagliligtas na ginawa niyo sa akin. Kung hindi niyo po ako tinulungan nung makita niyo akong walang malay, malamang ho, patay na ako. Naawa ako sa'yo nung makita kong kailangan mo ng tulong. Kaya nga ginawa ko ang lahat para ikaw ay matulungan. Kasi kawig mo yung anak kong matagal nang namatay. Kaya nga ang tinawag ko sa iyong pangalan Anton. Teka, maiba ako. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin maalala ang iyong tunay na pangalan at ang iyong pinagmulan? Hindi pa po Oh, malamang ang nangyari sa iyo yun yung tinatawag nilang amnesia. Oh, Magaputok ng baril. oo nga. Malamang naglalaban na naman ang mga rebelde at militar. Nana Musang. Militar. Naalala ko na. Isa akong sundalo. Ha? Ay, ano pa? Ano pang naalala mo? Anong pangalan mo? Isipin mo dali. Hindi ko maalala. Nana Musang.
ko. Sumasakit. Huwag mo na ako nag-isipin. Tama na, mabuti pa magpahinga ka na lang muna. Huwag ka muna mag-isip. Ay, Anton! Gising ka na pala. Nagluto ako ng lugaw. Halika, kumain tayo. Anton? Hindi po Anton ang pangalan ko. Ako po si Ronel. Naalala mo na ang iyong pangalan. O itaga saan ka? Sabihin mo. At bakit nung matagpuan kita may tama ka ng bala? Isa po akong sundalo. At may pamilya po ako sa Maynila. Ay, tiyak. Labis ng pag-aalala nila sa iyo. Nanamosang pakiusap po. Oh, Tulungan ninyo ako. Kailangan makaluwas kaagad ako ng Maynila. Diyos ko. Halos 2 taon na po. Wala kaming balita sa asawa ko. Hindi ko po alam kung buhay pa nga ba siya o wala na. Pilit kong pinangahawakan ng pangako niya na hindi niya ako iiwan. Pero nasaan na siya? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? Kung buhay pa siya. Almina? Asawa ko? Si... Ronel! Ronel, ikaw nga! Almina? Ronel! Ronel! Salamat sa Diyos, nagbalik ka na. Ang tagal kong naghintay. Naniwalang buhay ka. At hindi nga ako nagkamali. Binalik ako ng Diyos sa'yo, mahal ko. Ano nangyari? Bakit hindi ka nakita ng mga subaklolo sa inyo? Nang tambangan kami ng mga rebelde. At nakita kong patay na ang mga kasama ko. Nagkunwari akong patay na rin. Upang iwanan kami ng mga kalaban. At nang wala na sila, gumapang ako. Sinikap kong makaalis sa lugar dahil takot na rin ako na baka bumalik pa sila. At sa pagmamadali ko makatakas, nahulog ako sa isang bangin. At tumama ang ulo ko sa isang malaking bato. Nakita ako ng isang matandang babae na walang malay, malapit sa kanyang bahay. Tinulungan niya ako at ginamot. Siya si Nana Mosang. Nanay Mosang? Oo. Kaso nang magising ako, nagkaroon ako ng amnesia. At kailan lang bumalik ang aking alaala. Salamat na lang. Bumalik na ang alaala mo. Oo, Almina. At ngayon, makakasama ko na uli kayo ng ating anak. Sa kanyang panahon, maraming masamang bunga ang dulot ng masamaring saloobin. At madalas, kapahamakan ang kinahihinatnan ng ganitong pag-uugali. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Andro sa ating dulang Sa Kanyang Panahon. Andro, teka! Bakit mo pinapasakan ng mga basahan niyang tubo ng kanal? Magbabara yan! Kaya ako nga pinapasakan ng basahan para magbara. Sandali, hindi talaga kita maintindihan Ano ka ba? Natutulog ka ba sa pansitan? Hindi mo ba nakikita? Halos tapos na ang subdivision na ito. Oh, ibig sabihin, wala na tayong trabaho. Kailangan natin mag-isip ng diskarte kung paano tayo mabubuhay sa susunod na mga araw. Papare, hindi ko talaga makuha kung bakit binabarahan mo yung mga tubong dadaluyan ng tubig patungo sa drainage system itong subdivision. Boy, simple lang yan Natural. Barado. O kaya hindi dadalo yung tubig.
Ang mangyayari, maghahanap sila ng gagawa para maayos ang mga tubo. O di, pakakataon natin yun. Tayo ang gagawa. Paano ka nakakasigurong tayo nga ang gagawa? Hindi lang naman tayo mga construction worker dito na pwede nilang tawagin. Magpapaskil tayo na sa bawat pose ng subdivision. Ng mga pangalan natin, tsaka yung cellphone numbers natin. At syempre, pati yung trabaho natin na tagatanggal ng bara. Ba, pwede. Oo nga no. Isa pa, kapag nagkaroon ng kapalpakan sa subdivision na to, tiyak, yung mga engineer na namamahala sa proyekto, ang sisisihin nila. Oh, pwede ligtas tayo. Dahil tayo na ho ang mga nakatira sa subdivision ito, no? Kaya natural lang na tayo nang magsisinop dito. Sa meeting na ito, bilang presidente ng Homeowners Association, ikalulugod ko ang anumang suggestion na maibibigay nyo para mas mapanatili natin ang kaayusan at kalinisan ng ating lugar. Ano ho? Pangunahin ko pong concern ang tungkol sa pagtatapon ng basura. Kayo si Miss Gomez, ano ho? Opo. Sana po, bawat residente ho rito, matutunan ang wastong pagbubukod-bukod ng kanilang mga basura. Para di ho sa maayos na pangungulekta ng mga truck ng basura. Sige po, maganda pong suggestion yan na mahalagang ikonsidera natin. Ano ho? At para po naman sa inyo, na nais pang makapagbigay ng kanilang mga layunin, magpapalagay po ako ng suggestion box sa opisina ng homeowners. Doon po, pwede po ninyong ihulog ang anumang inaakala nyong makatutulong sa pamamalakad natin dito sa subdivision. Tama po yun, no? Bakit naman kasi hindi pantay-pantay na nilikha ng Diyos sa mga tao? No? Tulad na lang naman nakatira dito sa subdivision. Parang sila lang ang pinagpala. Magagandang bahay. Magagandang mga sasakyan. Lalo na, kapag nakikita ko silang galing sa pamimili, boying, parang kinukurot ang puso ko sa lungkot. Naalala ko ang anak kong si Jenny, na ang tanging pangarap lang, makatikim ng masasarap na pagkain nakikita niya sa mga patalastas sa telebisyon. Ako naman, yung para kay inay ang lagi kong iniisip. Kung marami lang akong pera, may papagamot ko yung pamamaga ng kanyang mga paa para makalakad naman siya ng maayos. Ang buhay natin, umiikot palagi sa walang sapat na pagkain may bibigay sa pamilya. Hindi pagkakaroon ng mapupuntang ospital kapag nagkasakit. Walang kasiguruhang buhay. Buhay na walang dignidad. Jenny, anak, pumasok ka na dito sa loob ng bahay. Ang dilim ng langit, oh. Mukhang babagsak na yung malakas na ulan. Opo, Nay! Oh, dito ka na lang maglaro sa loob ng bahay, ah. At ako yung magluluto na rin ng hapunan. Maya-maya lang kakain na tayo. Ay, syempre, hihintayin pa nating makauwi ang tatay mo. Ano pong lulutuin nyo, Nay? Eh, isasapaw ko na lang yung talbos ng kamote doon sa sinaing. Tapos 2 itlog para sa'yo. Mainam yun. Isang salangan na lang yung gagawin ko. Nay, Oh. pag nagkapera po kayo ni Itay, bili niyo ako ng masarap na tusino sa palengke, ha? Parang ang sarap-sarap po kasi nun ni ulam sa mainit na kanin, eh. Hayaan mo. Kapag kumita ang tatay mo, ibibili agad kita sa palengke. Alam niyo po, Nay, lagi po ako natatakam sa masasarap na pagkain nakikita ko sa mga commercial sa TV, eh. Sana, isang araw, matikman ko pong lahat yun, eh, Nay. Oo naman, anak. Alam mo, pareho tayo ng pangarap. Ang matikman lahat ang masasarap na pagkain sa mundo.
maghanda po tayo mga kalugar. May paalala po mga kinauukulan na makakaranas tayo ng malalakas na pagulan sa susunod na 2 oras. Nagbabala po sila sa maaaring pagbaha na dala ng habagat. Kaya maging alert po tayo. Maraming salamat po sa pagpapaalala, Mr. Cruz. Ay, Miss Gomez. Opo, kahit kasi nandito po tayo sa subdivision, hindi pa rin po tayo dapat maging kampante. Tama ho kayo dyan. At hanggat maaga, ipaniko ninyo sa second o third floor ng mga bahay ninyo ang mahalaga niyong mga gamit. Mukhang lalo pang lalakas ang ulan na to ah. Tingnan mo. Ang dilim ng langit. Nakakatakot pati mga pagkulog at pagkidlat. Wala naman daw bagyo. Dala lang ng habagat sa mga pag-ulan na yan. Kahit na. Hindi pa rin tayo nakakasiguro. Lalo na sa estero tayo nakatira. Umandar na naman yung pagkabahag ng buntot mo eh. Hindi mo naiisip? Yung malakas na ulang padating, yan ang magbibigay sa atin ng trabaho. Pag bumaha sa subdivision, marami tayong tatrabahuin tubo ng kanal. Ay, naku. Paano? Hindi ba muna tayo uuwi? Kasi baka lalong lumakas ang ulan. Hindi na tayo makakauwi dahil matatarp na tayo sa baha sa paligid. Alam mo na, walang kasama si inay sa bahay. Ang hirap sa'yo, wala pa nga ulan, takot na takot ka na eh. Sige na, umuwi ka na. Napakaduwag mo. Kahit kailan, duwag. Ay, Diyos ko, Jenny. Nasaan na kaya ang tatay mo? Palakas na palakas ang ulan. Yung tubig sa estero. Ayan, unti-unti nang tumataas. Ang bilis ng agos. Paano tayo makakaalis dito? Wala pang tatay mo. Hindi ko naman makontak yung cellphone niya dahil biglang nawala na signal. Ano po, Nay? Sumama na tayo sa mga taong niligas kanina. Papunta sa evacuation center. Hindi nga ako makapag-desisyon hanggat wala ang tatay mo. Nay! Umabot na po yung sahig natin yung tubig sa estero. Ano na po ang gagawin natin? Basta ano man ang mangyari, ha? Kumapit na mabuti sa akin, anak. Huwag na huwag kang bibitiw, ha? Huwag na huwag! Diyos ko, bakit ang bilis ang pagbaha dito sa subdivision? Halos hanggang dibdib na agad. Kailangan makauwi na ako sa mag-ina ko. Kailangan ko na sagupain ang baha. Hindi ko na po kaya, Nay! Naninigas ako sa lamig ng mga kamay ko! Ala! Huwag kang bibitiw sa pagkakayakap sa akin, ha? Huwag na huwag! Hanggat kaya kong kumapit sa punong ito, makakaligtas tayo! Nay! Hindi ko na po kaya talaga! Oh! Diyos ko! Ang anak ko! Jenny! Jenny! Ligaya! Si Jenny nasaan? Bakit hindi mo kasama rito sa evacuation center ang anak natin? Hindi ko na rin alam ang nangyari sa aming mag-ina. Basta ang huling tanda ko, nakabitiw na rin ako sa punong kinakapitan ko ng tangay ng tubig ba ang barong-barong natin sa estero. Nay! Jenny! Jenny! Jenny, anak! Nakaligtas
ka. Salamat, anak! Salamat sa Diyos! Nagkita ba tayo? Eksakt nung pagpasok ng dala naming bangka ng mga sinamahan kong rescuer, nakita namin sila magkahiwalay na palutang-lutang, nakakapit sa malaking kahoy. Andro, pagkalikas kasi namin kay Inay at sa iba pa nating mga kapitbahay sa estero, nagpabalik-balik na kami para matiyak na nailikas na ang lahat ng nakatira doon. Yun nga. Ayon sa assessment ng mga engineer, hindi kinaya ng drainage system ng subdivision ng tubig baha. Kaya sa estero nagdire-diretso. Napakalaki ng kasalanan ko sa pangyayaring yun, Boying. Kung namatay ang mag-ina ko, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Mabuti na nga lang, walang buhay na nawala. Dahil na rin sa maagang pagpapaalala ng mga kinauukulan. Tutulong ako sa pagsasaayos sa mga tubong barado sa subdivision. Makikipagkooperasyon ako sa mga engineer. Tama. Ako rin, Andro. Sa ganung paraan man lang, mabawasan ng mga bumabagabag sa konsensya ko. Akong higit na dapat magsisi. Isang malaking aral lang ibinigay sa akin ang ginawa kong pagkakamali. Inilagay ko sa panganib ang maraming buhay ng dahil lamang sa mali kong paghangad sa pagkita ng pera. Sa ginawa ko, muntik na akong magbayad sa pamamagitan ng buhay ng mag-ina ko. Aaminin ko, muhing-muhi ako sa sarili ko. Sa kanyang panahon, walang taong hindi nakararanas ng pagsubok, kahit na yung mga relihiyoso ay nararanasan din ito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni El Rey sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Lorna, hindi ka pa ba tapos? Baka malate na tayo. Dapat bago umawit ang choir, nasa church na tayo. Para makasabay tayo sa pag-awit, maging sa prayer. Oo, tapos na to. Sana maasawa ko, maaga pa naman eh. Bakit pa kasi ang tagal mo? Inayos ko pa itong mga dala mo kagabi. Yung para sa mga nasunugan, nalilingapin ng church. Oo, para maibigay na rin natin ang mga ito ngayon. Mabuti, naalala mo. Sobrang pagod ko kagabi, kaya nakalimutan ko na mga yan. O, tayo na, para hindi tayo malate. Salamat naman at pinasyalan mo ako uli dito sa bahay, El Rey. Oo, Kuya Rico. Malungkot ka. Ano problema? Inom tayo, Kuya. Ha? May dala akong alak dito. Tingnan mo to. Pareho tayong hindi mahilig sa alak, di ba? Ba't nagdala ka niya? Pwede mo naman sabihin ang problema ng hindi lasing eh. Kuya, bakit ganun? Bakit nangyari sa akin to? Bakit ako pa? Teka, sandali. Ano ba talaga ang problema mo? Sinunod kong payo mo. Nagpa-check up ako sa doktor pero hindi alam mo yun ni Lorna. At lumabas ng resulta. Anong resulta? Kuya, baog ako. Ano? Kaya pala sa loob ng 10 years namin pagsasama ni Lorna, hindi siya nagbuntis. Dahil isa akong inutil. El Rey. Kuya, Teka. Magpakatatag ka, ha? Huwag mong isiping inutil ka. Wala ka lang kakayahang magkaanak. Pero may silbi ka pa rin. Tandaan mo yan. Oh, magmerienda po muna kayo, Nay. Salamat, Lorna. Ay, pasensya na kung naabala kita, ha? Oh, hindi po, Nay. Tapos na po ako maglaba nang dumating kayo. Buti nga po dumating kayo nang wala pa si El Rey.
mas makakapag-usap tayo. Tinawagan ako ni Rico. Pasyalan ko raw kayo at kumustahin. Tama-tama naman na papunta ako rito. Mukhang may problema kayo Si El Rey po, natuto ng maglasing. At may pagkakataon din po na napapabayaan yung kanyang trabaho dahil dun. Ano? Bakit nagkaganon ng anak ko? Tinatanong ko nga po eh. Pero ayaw niya sabihin ay. Kausapin niyo naman po siya. Baka po sa inyo magtapat siya. Hindi pala sinabi sa inyo ni Kuya. Ang sabi niya, pasyalan ko kayo at kumustahin. Pag ano ng kuya mo, alam ko na. May problema kung ibig niya sa iyo ko itanong. Ngayon, sabihin mo anak, ano ba problema? Bakit pati paglalasing pinasok mo? Nay, hindi ko kayo maaaring bigyan ng apo. Dahil baog ako. Yun ang sabi ng doktor nang magpatingin ako. Ano? Nay, bakit ako pa? Marami namang mga masasamang tao dyan. Bakit ako pang binigyan ng Diyos ng ganitong kapansanan? Huwag mo sisihin ng Diyos sa nangyari sa iyo, anak. Naniniwala ako. May mabuti siyang dahilan. Mabuti ba yung pahirapan ng loob ko? Pagsubok lang yan sa iyo, anak. Sinusubok niya ang tibay na yung pananampalataya sa kanya. Alam na ba ito ni Lorna? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Nag-aalala kung baka hindi niya matanggap at iwan niya ako. Hindi ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo, El Rey. Lorna, Sumampa ako sa harap ng Diyos na makakasama mo ko sa hirap at ginhawa hanggang wakas. At handa akong tuparin yun. salamat. Salamat, Lorna. May paraan naman upang magkaroon tayo ng matatawag na anak. Magiging masaya pa rin tayo. Masaya ako at nauunawaan ka ni Lorna. Ikaw lang natakot ka kaagad at pinanghinaan ng loob. Oo nga, Kuya. Kaya nga humingi ako ng tawad sa Diyos dahil sa mga nagawat na sabi ko. Pwede naman kayo mag-ampon. Kung talagang ibig niyo magkana. Ginawa na namin yon, Kuya. Nagpunta kami sa isang bahay ampunan at may napili na kami para ampunin. Ang bilis niyo, Sabik na kaming maging mama at papa, Kuya. Tama ng 10 years na hinintay namin. Ano napili niyo? Babae o lalaki? Lalaki, Kuya. 6 years old na siya. Bakit malaki napili niyo? Nakita niya kami, Kuya. At nang malaman niyang naghahanap kami ng aampunin, nakiusap siya na siya na lang ang kunin namin. Magpapakabait daw siya. Kaya naawa na kami. Siyang napili namin. Pumapasok na pala sa school si Mark, Lorna. Nung nasa bahay ampunan po siya, grade 1 na siya, Nay. Kaya itunuloy na po namin dito ang pag-aaral niya. Mukha siyang mabait at magalang. Nagmano nga siya agad nang malaman niya nanay ako ni El Rey. Tama po kayo. At tinutulungan din po niya ako sa mga gawain dito sa bahay. Ay, may nag-text yata sa cellphone mo. opo. Ang pinsan ko pong si Lulu, gusto niya magkita kami. Ikaw pala si Angie, ang kaibigan ng pinsan kong si Lulu. Oo, Lorna. Dalaga pa lang kami, magkaibigan na kami. Bakit mo gustong ipaampon ng dalawa mong anak? Malapit na akong mamatay.
Ha? Cancer sa utak yung sakit ko. Gusto ko, bago ako mawala, maiwan ko ang aking mga anak sa mga mabubuting kamay. Wala ba kayong mga kamag-anak ng asawa mo? Uli lang lubos kami nang namaya pa akong asawa. Pareho kaming walang kapatid. Kaya wala kayong aalalahanin sa pag-ampon sa mga anak ko. Ang pakiusap ko lang, pareho nyo silang ampunin. Huwag niyong maghihiwalayin ang magkapatid. Ano? May dalawa na naman kayong ampon? Oo, Kuya Rico. Isang 4 years old at isang 2. Uli lang lubos na sila at kaibigan ng pinsan kong nanay nila. Bago siya namatay, nakiusap siya na ampunin at huwag paghiwalayin ng mga anak niya. Kaya inampun namin. Oh, pero baka mahirapan kayo. Hindi madali magpalaki ng 3 bata nang sabay-sabay, ha? Kuya, Malaking pagod at gastos yun. pareho naman kami may pinagkakitaan ni Lorna. Oo nga naman, Kuya. Magsisikap kami para makayanan namin. Tay, ano pong sabi ng doktor? Ano na po nagkiniinay? Ligtas ng nanay niyo, Mark. Kaya lang dahil sa pagkaka-stroke niya, mahabang panahon siyang gagamutin upang bumalik siya sa dati. Kawawa naman si inay. Malaking gastusin yun, anak. Nag-aaral pa naman ang 2 mong kapatid. Wala na pong problema doon, Tay. Nag-usap na po kami magkakapatid. Sabi ko sa kanila, dahil sa pagkaka-stroke ni inay, kailangan nilang mag-working student para hindi nyo na problemahin ang pag-aaral nila. At pumayag po sila. At ako naman po, tutulong din sa inyo sa mga gastusin. Nahihiya ako sa inyo. Huwag po kayong mahiya, Tay. Handa po kaming tulungan kayo. Dahil isang pamilya po tayo. At mahal namin kayo ni inay. Salamat sa inyo, mga anak. Mapalad kami ng nanay niyo. Dahil hindi lang kayo mababait ng mga anak, kundi mga maunawain at mapagmahal pa. Happy wedding anniversary po, Nay. Tay. Salamat, anak. Salamat. Salamat, anak. Ang mga kapatid mo, nasaan? Nasa kitchen po. Busy sa pag-aayos ng celebration para mamaya. Nag-abala pa kayo. Inay, ginawa po namin ito dahil mahal namin kayo ni Itay. At gusto po namin kayong pasalamatan dahil sa pagmamahal at pagkalinga nyo sa aming 3. Dahil sa inyo, nagkaroon kami ng maligayang pamilya at ng magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa inyo dahil napaligayan niyo kami. Lalo na ako. Tay, Naranasan kong maging ama sa inyong 3. Ang aking kapansanan ay nagbunga ng kaligayahan sa bandang huli. Sa kanyang panahon, may mga lalaking sinasamantala ang kabaitan ng kanilang may bahay upang patuloy na mabuhay sa kanilang maling kinasanayan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Lorena sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Oh, Chona, kumain ka pa. Niluto ko talagang ulam na yan para sa'yo.
Sabi kasi ni Orlan, paborito mo yan eh. Salamat po, ma'am. Pero sobrang busog na ako eh, Ma'am Lorena. Nasira na nga po ang diet ko ngayon. Huwag mo nang pakainin yung chichona. Baka hindi na magka-boyfriend yan kapag tumaba. Sobra naman kayo, sir. Hindi, biro lang. Siya, biro sige, lang. kung busog ka na, tama na. Ma'am, ano pa bang occasion at in-invite niyo ako for dinner? Sabi kasi ng sir mo, mahusay daw at tapat kang sekretarya. Kaya naisip ko, bilinan ka. Nang ano po, ma'am? Bantayan mo tong sir mo. Pag may babaeng maaligid, sabihin mo agad sa akin. Naghanap ka pa ng kakampi. Cheap boy pala kayo, sir. Ay, oh, no. Nagbago na ako, Chona. Don't worry, Ma'am Lorena. Ako pong bahala kay sir. Susumbong ko kagad sa inyo kapag may other woman siya. Kuya Jimwell, what can you say about Chona? Maganda siya at mukha namang mabait. Bakit mo naman naitanong? Feeling ko, hindi ganun. Anong ibig mo sabihin? Nakanwari lang ang ipinapakita niya sa atin? Oo, parang bang napaplastikan ako sa kanya? Venice, hindi tama yan. Wala naman siyang masamang ginagawa. Hinahatulan mo na. Sa'yo ko lang naman sinabi ha. At saka, feeling ko lang naman yun. Ewan ko nga ba kung bakit? Lorena, alis na ako. Ha? Dito ka ba magdi-dinner mamaya? Ay, naku, hindi. May kliyente kasi akong kakausapin. Sige, alis na ako, ha? May meeting ako ngayong umaga, ha? Hindi na naman niya ako inalikan. Madalas din siyang ginagabi ng uwi. Ganito siya pag mayroon siyang babae. Sino kaya pinalulukuhan niya this time? Diyos ko, sana naman walang babaeng asawa ko. Sana naman mali hinala ko. Pagod na akong masaktan. Val, sige na naman. Sumama ka na. 3 days lang naman tayo doon. At sagot ko gastos. Sorry, Orlan. Pero alam ko nang gagawin mo eh. Isasangkalan mo ako kay Lorena para hindi kanya mahalata sa ginagawa mo. Ito naman, no, para ka namang hindi kaibigan eh. Kaibigan tayo at business partner pa. But not in crime. Val naman. Pare, huwag kang magalit, pero mali ang ginagawa mo eh. Nangako ka kay Lorena na magbabago na. Pero anong ginagawa mo? Nakipagrelasyon ka kay... Tama na. Oh, kagalit ka. Kung ayaw mo sumama, di wag. Huwag ka nang magsalita parang kung ano-ano. Yun ang dahilan. Kaya kita tinawagan, Chona. Ma'am, wala kayong dapat na ipag-alala. Walang babae si Sir Orlan. Talagang trabaho lang po ang dahilan kaya siya madalas gabi sa pag-uwi. Totoo? Yes, ma'am. Kaya nga po magandang kita ng company niyo ngayon eh. Ay, salamat naman. Yung pupuntahan niya sa Cebu, talaga bang business trip yon? Yes, Ma'am Lorena. Huwag kayong mag-alala. Good boy na po si Sir. At pag may nakita akong babaeng umakit sa kanya, ako po mismo magsasabi sa inyo. Maraming salamat, Chona, ha? Talagang mapagkakatiwalaan ka. Alam niya, Mami, ang saya-saya namin ni Kuya Jimwell ngayon. Kasi sumama kayo sa amin dito sa Batangas. Dapat lang na maglibang kayo, Mami.
Hindi yung lagi na lang trabaho sa bayang inaasikaso nyo. Kaya nga sumama na ako dito sa inyo mag-beach eh. Ang ganda ng beach na to, di ba, Ma? Ay, tama ka, Venice. Yayayain ko nga rito ang daddy niyo pag-uwi niya. Para makabalik tayo dito. Parang wala na kayong inaalala kay daddy ngayon ah. Wala na talaga, Jimwell. Nakausap ko na si Chone eh. At tiniyak niya sa akin na walang babae ang daddy niyo. Ma'am! Kuya Jewel! Tingnan niyo doon! Bakit? Ha? Ano bang kinagulat mo? Ano yun? Si daddy at si Chona? Ang sweet nila! Ang ganda-ganda mo talaga, John. Talaga ha? Baka naman bola lang yan. Hindi. Sa lahat ng mga nakarelasyon ko, ikaw ang pinakamaganda. Kaya naman loko-loko ko sa iyo eh. Ang sarap lang ng malaya, ano Han? Nagagawa natin ang lahat ng gusto natin. Tama ka. Walang kamalay-malay ang misis mo sa relasyon natin. Mga walang iya kayo! Mga taksel! Lorena! Alas ka, Chona! Matapos kita magpasok sa opisina ng asawa ko, ito pa ang iginanti mo! Sorry ko, wala ka mga tangdalawa! Lorena, tama na. Huwag kang mag-eskandalo rito. Nakakahiya sa mga tao. Talagang nakakahiya kayo! Lalo na sa mga anak mo dahil kasama ko sila nakakita sa paglalandian niyo! Sumira na naman siya sa pangako niya. Wala talagang isang salita si Daddy. Huwag na kayong umiyak. Hindi naman mababago si daddy ng mga luha nyo. Pero napakasakit, Jimwell. Lahat ginawa ko para maging mabuting kabiyak ng daddy nyo. Tiniis ko rin na mahabang panahon pambababae niya. Pero bakit hindi pa rin siya nagbago? Sa kabila ng mga sakripisyo ko, ganun pa rin siya. Bakit? Tama na po, Mami. Tahimik ang bahay, ah. Parang walang tao. Natawagin ko si Lorena. Sana mapatawad pa niya ako. Lorena? Lorena? Maaga akong umuwi kasi gusto ko mag-usap tayo. Lorena? Ay, yung papel na nasa ibabaw ng TV. Parang sulit ah. Kukunin ko. Sulat ni Lorena. Sa pagbasa mo ng aking sulat, Malayo na kami ng ating mga anak. Masakit man sa akin. Binibigay ko na ang kalayaan mo. Siguro nga hindi mo na ako mahal. Kaya hindi mo tinupad ang pangako mo magbabago ka. At dapat ko nang tanggapin ang katotohanan yun. Ngayon, galap ka ng malaya. At ako naman, magsisikap na pagalingin ang sugatan kong puso. oh, Lorena, hindi mo dapat ginawa ito. Hindi dapat. Lorena, Bakit mo pa kami sinundan dito? mag-usap tayo. Maraming beses na tayo nag-usap, Orlan. Hindi ko na mabilang. Maraming beses mo na rin ako nasaktan. Pati na mga anak natin. Lorena, please. Isang pagkakataon na lang. Pakiusap, patawarin mo ko. Magbabago na talaga ako. Napatawad na kita, Orlan. Kaya nga natanggap ko ng maluwag sa kalooban. Ang palayain ka. Pero ang makisamang muli sa'yo, parang hindi ko na kaya yun. Huwag
Huwag mong sabihin yan. Huwag, please. Gusto kong gumaling ang sugat ang puso ko, Alan. At mangyayari lang yon kung hindi na ako masasaktan pa. Lorena, Mahabang panahon din naman kitang pinagbigyan, di ba? Kaya sana sa pagkakataong ito, ako naman ang siyang unawain mo. Hayaan mo kung matahimik. Hayaan mong gumaling ang sugat ng aking damdamin. Sa kanyang panahon. Kung sa mga sandali ng kagipitan at wala nang iba pang paraan para mabuhay, kailangan na nga bang kumapit sa patalim? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Cedes sa ating dunang sa kanyang panahon. Cedes, anak, nariyan ka na ba? Dito ako sa may pintuan ay... Nahihirapan na naman kasi ako ng ubo ko. Baka ako may natira pa akong salabat dyan sa takure na nakapatong sa kalan. Pahingi nga ako ng isang baso, anak. Dali o, kuha ko kayo. Ay, salamat. Kahit papaano, pinakakalma rin ang mainit na salabat at lalamunan ko. Bakit naman kasi? Ayaw magpagamot sa center. Sasakay ko naman kayo sa dalawang padyak. Ilang buwan lang ganyan yung kondisyon nyo. Baka mamaya wala tayong kamalay-malay. Cancer na pala yung sakit nyo. Hindi maganda akong cancer para mamatay na ako. Nay, para matakasan ko na kahirapan ito. Dahil araw-araw, kinamumuyan ko nagigising pa rin ako. Sa lahat ng sakit. Ayoko nang mabuhay, Cedes. Gusto ko nang mamatay. Maya! Maya! Uy, Popoy! Wala ka pang pasahero? Wala pa eh. Kali ka na. Sasakay na kita rito sa panya ko pauwi. Saka, para matulungan na rin kita dyan sa mga dala-dala mong patinda. Sige, pero tatanggapin mo yung bayad ko, ha? Ha? Para naman tayo hindi magkababata. Bahala ka na nga. Ayaw mo, wag mo. Mabuti pa, sumakay ka na. At ikakarga ko na rin sa ulian yung mga paninda mo. Ano ba yung kagulong niya sa ibaba ng estero, Popoy? Si Gidong Kamao. Malamang may kumasa na naman sa kanya sa pustahan. Kaya may kasuntukan na naman. Ginawa niya na talagang hanap buhay yung pakikipagsuntukan sa kalsada, no? Paano nga, hindi pa siya natatalo ng kahit sino. At bawat laban niya, palaki ng palaki ang pusta sa kanya. Ikaw? Bakit? Bakit na ang pagkakatitig mo sa akin, Puring? Si Castor to eh. Ang asawa mo. Di ba ako kilala? Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Pera! Ano pa ba? Matagal na ako hindi nakapaghanap buhay. Kaya wala akong pera. Ikaw wala. Pero sa Cedes, alam ko, may perang itinatago yung babae yon sa mga sulok-sulok dito sa aparador niya. Parang awa mo na, Castor. Huwag mong kunin ang pera ni Cedes. Pambayad niya yan sa isang buwang boundary na pagkakautang niya sa minamaneho niyang badyak. Kapag hindi mo binitiwan ang pagkakahabol sa... Sasamahin ka sa akin, bro! Sa anak mo, Castor. Pinaghirapan niya yung perang yan. Kaya mo talaga akong bitiwan, ha? Ayaw mo? Aray.
Napakasama talaga ng asawa niyo, Nay. Sinamot na yung perang inipon ko para sa boundary ko sa padyak. Sinaktan ba kayo? Ang inaalala ko yung banta ng operator ng padyak na ipadadampot ka sa barangay kapag hindi mo na ibigay yung kabuuan ng perang kulang mo sa boundary. Bahala na po. Hindi ba nakakailangan? Kahit sa patalim, kakapit ako. Popoy! Popoy! Hoy! Sino pa dyan? Si Sedes, ano mo na ba? Bakit, Maya? Anong nangyari kay Sedes? Hinamon niya sa boxing si Guido. Ang mahirap, pinatulan siya. Ano? Ngayong gabi ang laban nila sa ibaba ng estero. Teka, ang mabuti pa. Sumakay ka na rito sa padyak. Kailangan pigilin natin si Sedes. Hindi niya dapat isubong sarili niya kay Gidong Kamao. Mapapatay siya ng taong yun. Kala mo siguro kung mababae ka, hindi kita papatulan, ano, Sedes? Masyado kang madagtak, Guido. Umpisa na natin ang laban. Sinabi mo eh. Ano? Kaya mo ba? Ha? Sedes? Bangon! Bumayaw ka na sa laban! Hindi ka magpiluin ni Gito! Sedes! Halika na! Umuwi na tayo! Iyak na ng iyak si Jack Prince sa pag-aalala sa'yo! Halika na! Ano? Kailangan maipanahon ko labang ito. Chichimpo ang kumbang dito. Kailangan masapal ko siya ng power punch. Wala na to. Tulad ng natutuhan ko doon sa tinatambayan kong sports complex. Patutugod ko ang mukha. Ano, Sedes? Mababagsakan na ba kita? Nainip na ang mga pumusta sa akin. Lapit pa ito. Lapit pa. Dahil pipisakin kong isa mong mata. Isang kilay ni Gito! Anak ko sandalo niya ako sa kanyang mukha! Anak kita! Bakon! Bibilangan ka na namin! Hindi naman ako. Tinataluyan ako. Hindi ako makakita. Ayop ka, Sedes. Anong ginawa mo sa mata ko? Sedes! Hindi na nakabangon si Gito! Ikaw ang nanalo sa laban nyo! Ikaw, Sedes! Sedes! Ay, Napanood ko yung pagkapanalo mo kay Guido. Yung perang napanalunan mo, akin na lahat. pasensya na ho kayo. Hindi ko bibigay sa inyo yung perang na panalunan ko sa naging laban namin ni Guido kanina. Para sa amin lang po ni Inay ang pera na yan. Ganun! Inasabuhay mo na ako sa buhay niyo? Tinatabla mo na ako bilang tatay mo? Bakit? Matagal niyo na rin kaming tinabla ni Inay, di ba? Kaya nga lahat ng trabaho na natin pinasok ko para lang hindi kami magutom. Hindi ba kayo nakukutya bilang tatay ko? Na pati iligal na boxing sa kalsada pinatos ko samantalang kababae kong tao? Bakit ba parang ako pang sinisisi mo sa mga nangyari sa buhay mo? Ikaw may katawan. Ikaw ang nagsubo sa sarili mo sa mga pinapasok mo. Kayo! Kayo at ang kababawan niyo sa paghahangad ng anak na lalaki kung bakit nagkalukulukong buhay ko! Ginawa niyong dahilan yon para iwan kami ni Inay. Kaya siya nang ipanganak ako. Bigo na kayo sa lahat ng pangarap niyo. Kaya siya walang susunod sa mga yapak niyo. Bilang isang mahusay na hidete. Kaya siya walang magdadala ng apelyido niyo sa loob ng racetrack. Ang babaw niyo! Ang babaw niyo!
ako sa mga sinabi ni Sedes. Tama siya. Yung labis kong paghahangad na may magpatuloy sa mga naging tagumpay ko sa profesyon kong pagkatapos kong magretiro. Ang sumira sa obligasyon ko bilang haligi ng tahanang ito pa rin. Kahit kailan, hindi lang namin sinara ang pinto ng tahanang ito para sa iyo, Castor. Gusto kong patunayan sa pagkakataong itong ang katapatan ko sa mga sinasabi ko. Hayaan niyong ituwid ko ang aking mga pagkakamali para mapunan ang aking mga pagkukulang. Hindi kami madamot ni Sedes sa pagpapatawad, Castor. Oo, nasaktan mo ang aming mga damdamin. Pero hindi namin sinukat ang kakayahan mong magbago dahil lamang sa iyong mga kasalanan. Kung alam mo lang na lagi kang laman ng aming mga dalangin.